Guys, sa pag-on pala ng Honeywell, so naka-on ang ignition natin. So, update ko lang kayo, may kill switch to siya guys. So, hihilahin nyo lang. Yun, hihilahin nyo. So, yun, instant. So, start natin mga guys. My God, I hate trucks. Sino gusto ng rapid backfire? Mga paps, rapid backfire. Here we go. Let's go. So yun, na-on na natin ang switch guys. So dali na nakakaalam. So meron tayong kasi nagagana na yung interruptor relay natin. Tapos na! Peace! Bang! So, what's up sa inyo mga Papi Brad? Yon. So, good morning mga paps. Today, pag-uusapan natin yung street bike mga paps. Yon. Kasi maraming nagme-message sa akin, Paps, magkano bang magagastos mo pag mag-street bike concept? Ganito, ano ba daw yung dapat na mga accessories na ikakabit once na nag-street bike concept ka? So, yan yung pag-uusapan natin ngayon mga Papi Brad. So, without further ado, let's do this. In 3, 2, 1, let's go mga Papi Brad. So before tayo mag-uumpisa mga paps, gusto ko munang i-shoutout sila Doy, yan, si John Paint Motovlog mga paps. So 1K na siya. At si Kadoy Vlog mga paps, subscribe nyo rin siya, okay. At kay Kuya Jeffrey, shoutout din. So andito na naman tayo. And yun na nga mga paps, pag-uusapan natin yung street bike, okay. So hindi po ito professional na pag-review mga paps. Gago! Kung ano, based on my experience lang, okay. So, wag nyo akong i-bash kung may kulang man or may nasabi akong mali. So, hopefully na maintindihan nyo rin ako, okay. So, ganito lang. Mabibigay na ako ng tips mga paps at ipapakita ko lang din sa inyo kung ano ang mga ikinabit sa Raider 150 na ito para sa street bike concept, okay. So, but before that, shout out din natin ang may-ari nito mga paps, si Boss Joey Sumuson, yon. So shout out sa iyo, boss. So hopefully soon makikita din yung landas natin, okay. At shout out din kay ate. yan. So let's go. So ito na mga paps, before tayo pupunta dito sa ilalim, so unahin muna natin to sa itaas, okay. So simple lang naman ang ikinabit dito mga paps. Number 1, tandaan nyo, pag sumali kayo sa street bike, easy lang. Walang side mirror yan talaga mga paps, walang side mirror, okay. And then next,
tandaan nyo, huwag na kayong bumili ng iba. Tandaan nyo, PS16 lang mga paps, PS16. So ang PS16 na kinabit dito sa Raider 150 mga paps is 10A copy lang siya, 10A copy. Pero sobrang pasok at swak sa kategory sa street bike yon. PS16, domino throttle, yan. And then domino din na handle grip, bar end, gear type. Tapos mga gold bolts. Tapos itong cable mga paps, I don't know anong brand, basta pasok din ito, yan. Yung pinalitan niya. And then domino clutch lever, Honeywell switch, yon. So sa Honeywell switch paps, kahit wala na kayong switch dito, okay lang, kasi andito na, all in one na lahat mga paps. Hindi naman totally lahat talaga, pero at least andito na siya. Meron ng starter switch, horn, signal light, high and low para side light, hazard switch, kill switch, and may pass na siya, passing light yon. So okay, marami ding ibang switch like domino. So kung gusto nyo yun mga paps, pwede rin yun, pasok pa rin yan. So ito yung mga simpleng ikinabit lang. At itong reservoir, at itong hose din na I don't know anong pangalan. Comment down below kung anong pangalan, kasi makakalimutin tayo mga papi brad. Yan. At saka bago din yung cable. Yan. So ito yung mga simpleng ikinabit lang ni Janjan mga paps, pero pasok na pasok sa concept sa street bike. Okay. So bolts lang naman ang kailangan. Bolts lang para mas pumugi pa yung motor nyo. At saka 90% na po ito mga papi brad. 90% yung gold bolts nito. So advice ko lang din sa mga gustong mag street bike dyan, yung bagong white gold mga paps, yun. Kasi dito sa amin medyo common na masyado yung gold bolt. So napakaganda tignan ngayon yung white gold. So yun yung ma-advise ko mga paps, okay? So dito sa ibaba, nagpalit siya ng inner tube. Yan, gold. So tapos gold lang din dito, gold. Yan, gold. Tapos naglighten siya. Yan, pinalighten niya yung outer tube, another gold bolts. And then yung fender niya mga paps, yung front fender niya, si Janjan lang po ang may gawa nito. So sa mga gustong magpalighten dyan ng mga cover nila, pwede nyo pong i-directly contact na lang si Janjan, kasi all in one na rin yan siya mga paps. Siya mismo ang nag-repaint nito, at siya din yung naglighten ng mga cover. Solid na solid yan mga paps, super legit yan. Napalitan na rin yung hub sa front, naka OEM na yan mga paps. Yan, display lighten din. Tapos yung axle nya, naka golds na yan. Yan. So yayamanin na yan mga papi brad. So naka Brembo. 10A copy lang po ito mga paps ha, pero pasok. Kahit 10A lang, pero pasok siya sa concept mga paps. Yan. Tapos Satan V-Rubber by Magnum V, and SDR na rim. SDR rim yan mga paps. So sa mga nagtatanong din kung anong color ito, ang color po na ito is candy tone red mga paps na may mica gold. So ito yung mica gold niya mga paps. Iilawan natin para mas makita niyo pa. So kung titignan mo siya sa malayo, pulang-pula siya, pero pag once na naarawan siya or natamaan ng ilaw, yan, lumalabas yung gold niya. May gold, may mica gold siya mga paps. So, sa mga gusto magpa-repaint dyan, punta na kayo dito sa shop nila dyan. Hopefully nabigyan ko kayo ng idea, lalo na sa mga Raider 150 user dyan. So hopefully na makatulong itong video na ito para sa mga gustong magpasok sa street bike concept. And doon na naman tayo sa bandang gitna mga paps. So dito naman mga papi brad, almost gold bolts na. Yan, halos gold na yan mga papi brad. Magkabilaan na yan, left and right. So dito, ito yung mga ikinabit ni Janjan. Yan, gold bolts na. Ang crankcase nito at saka yung head, pinalitan niya na rin mga paps. Para siyang glossy brown. I don't know anong pangalan nito, basta brown siya. Pinalitan na rin to. Yan. And then yung carb niya, pinalitan na ng Uma 30mm ata to mga papi brad, 30mm or 28mm, I don't know, basta Uma ang brand yan. Brand new po yan. So yan yung mga ikinabit ni Janjan. Fairings dito kasi yun na nga, street bike concept. So kailangan lighten lahat ng kung pwede lang lighten lahat, basta yun mga papi. Pwede na!
Kasi sinuggest din to sa amin ng judges na kakilala namin. So ito yung dapat gawin, gano'n. Kung pwede pa na lagyan mo ng mga design nito, mga butas-butas. If magaling ka lang magkorte mga paps, di pasok na pasok yan, mas maganda yan mga paps. Ikinabit din ni Janjan yung Noy shifter, single shifter lang ito mga paps, pang show lang ginagamit. Nagpalit na rin siya sa likod ng OEM hub, yan, pang Wave S. So converted lang ito mga paps. And then plus 2 swing arm, Noy din, slotted, naka YSS shock. So mamaya pag-uusapan din natin kung magkano na yung nagastos dito sa motor na to mga paps, okay? So relax lang kayo, sasabihin ko muna sa inyo kung ano yung mga accessories na ikinabit, okay? Tapos AUN pipe, yun, super open mga papi brad, tube type, big mouth, long tip, blue tip. Yan. So sobrang power nito mga paps. Wala na akong masasabi sa motor na to. Sobrang astig. So dito naman banda mga paps, same thing lang din doon sa kabila. Opposite side lang ito. So kompleto na yan lahat. Tapos yung cover dito, wala, lighten na yan. Yan. So naka Lamborg 9 chain. So may from Moto Industria mga papi brad. So shout out kay Boss Ariel. So lahat ng mga accessories nito mga paps, so doon galing kay Boss Ariel. Yan, so shout out. Legit seller yan mga paps sa mga gustong umorder. So hindi po ito basta-basta na kulay lang. So di yan basta-basta natatanggal mga papi brad. Sobrang matibay yan. And DKT sprocket, lighten na rin yan. Universal to mga paps. Pwede pang new breed, pwede rin sa mga XRM, sa mga gustong umorder, Moto Industria lang. So dito sa upuan mga paps, super flat seat, Rama, solid na solid mga papi brad. So dito sa back fender mga paps, bali ilalighten pa ito ni Janjan, pinag-isipan pa niya kung anong design yung ikakabit niya dito. So tapos na nating sabihin lahat ng mga accessories mga paps. Yan. So ito yung mga final niya. So pasok na pasok yan lahat sa street bike concept mga paps. Although may kulang pa, pero pasok na ito, pwede na ito mga paps. Pwede ka na maka-award nito. Actually naka-award na kami nito mga paps. First time isinabak namin sa show, sa Kiamba Motor Show. So naka-award kami doon. Hindi kami umuwing luhaan. So at least meron kaming nakuhang award. Thank you again sa mga tropa natin doon sa Kiamba na nagtiwala sa motor namin mga paps. So pag-uusapan natin ngayon kung magkano na ba ang nagastos ni Boss Joey sa motor niya. Okay? So ang nagastos niya na po dito mga papi brad is sobra 80k na po. Sobra 80k na. Kasi before siya nagpalit sa ganitong itsura ng mga papi brad, iba pa yung itsura niya dati. Naka SDR siya na rin pero violet, and then naka lighten hub siya front and back katulad sa akin mga paps. Hindi pa siya naka OEM. So marami siyang pinalitan, sobrang gastos mga paps. Marami siyang ginastos dito bago naging ganito ang itsura. So hindi ganito yung itsura niya dati mga paps. Marami siyang pinalitan, kaya sobrang gastos ng street bike. Hindi basta-basta pag pumasok ka sa ganitong klaseng kategory mga paps. Kung iisipin nyo parang mura lang siya, pero sobrang sakit sa bulsa mga paps yung street bike concept. So 80k plus na ang nagasto niya dito. Diyan sa YSS nasa 6,500. Itong chain mga paps nasa 1,600. Tapos itong DKT na sprocket is nasa 1,500. Basta yun na yun mga paps. Di ko na nakalimutan ko na kung magkano yung ibang price. Basta sobrang laki na nagasto ni Boss Joey dito. So pag-uusapan na naman natin ngayon mga papi brad, yung sa murang halaga lang yun, na pwede kayong pumasok sa ganitong kategory sa street bike. Pero cheap lang siya mga paps, pero sobrang pasok na siya. Okay? So first, umumpisahan muna natin dito sa shock mga paps. Pag di nyo afford bilhin ang YSS kasi sobrang mahal nito, nasa 6,500, diba? Kung di nyo afford bilhin to mga paps, advice ko lang, better stay stock na lang mga papi brad. Yun, stay stock lang. Yun lang yung ma-advise ko.
pasok pa rin yun, okay? Stay stock. And sunod sa rims mga paps, pag di nyo afford bilhin ng Super Drag rim, Zian rim, Kingo rim, kung di nyo afford bilhin yan mga paps, merong Vans Boy, ano pa yung iba, basta may pasok sa concept na murang halaga lang siya mga paps. Comment down below kung ano pa yung ibang rims na alam nyo na pasok sa street bike mga paps na murang halaga lang. So comment down below. Para sa akin, Vans Boy pasok siya. And then sa tires mga paps, pag di nyo afford yung Satan tires, meron ding mura nito mga paps, Swallow. So much better yun na lang yung gamitin nyo, or pag sumali kayo sa motor show, kung sa umpisa pa lang, kung first time nyo, yun lang muna for the meantime. Pero kung may budget kayo, why not, diba? Bilhin nyo na agad Satan mga paps, poging-pogi na. Tapos kung kaya nyo pa bilhin yung Dracula na kayo diretso. And then advice ko lang din mga paps, once na nagsali kayo sa street bike concept, broken size po talaga yung rim, okay? Sa rims is 1.4 sa rear, 1.2 sa harap mga paps. Broken size po yan, okay? Again, 1.4 sa likod, 1.2 sa front. And then sa tire size naman mga paps, 50-100 yan, 50-100 by 17 yung size sa likod, 45-90 by 17 yung size ng gulong. Tapos pag di nyo afford ito mga paps, itong single shifter, so stock lang, gano'n lang, back to basic, stay stock lang. And then pag di nyo rin afford bilhin ang OEM or yung mga light and hub, pero sa ngayon marami nang nagla-light and hub kasi mura na siya mga paps. Pero pag wala kayong mahanap na light and hub, better stay yung round hub lang mga paps. Simple lang, round hub lang. So doon na lang kayo sa round hub mga paps. Yun lang, simple lang. And then Yaguso spokes. Dito naman tayo sa bandang itaas mga paps. So pag wala kayong pera na pangbili ng PS16, merong maraming 10A copy nito mga paps. Mostly yung iba umu-order sa Shopee kasi mura na siya. Merong mabibili na 700 pesos lang pero set na siya. May handbrake na at clutch lever. Pero di ko masasabi na kung gaano siya katibay mga paps. Basta kung gusto nyo lang, di ba? Sa gusto lang, pero pag hindi, wag nyo nang pilitin, okay? Pero pag wala talaga kayo maibili mga paps, again, back to basic, stay stock lang tayo. Gamitin yung stock nyo lang, okay? Tapos konting linis lang, gold bolts. Pero kung wala kayong maibiling gold bolts mga paps, stock na lang, ganun lang. Malay mo baka makakuha kayo ng award yung best and daily driven, di ba? Hopefully na makatulong ito mga paps. Ganun talaga kagastos yung street bike concept, hindi basta-basta. Pero meron pa rin tayong alternative ways, di ba? Pwede tayong pumasok sa ganitong kategory sa murang halaga lang. So hopefully na makatulong yung tips ko mga paps. Again, sa rim, pwede kayong gumamit ng Vans Boy. And then sa tire, pwede kayong mag-swallow mga paps kasi mura na yun siya. Tapos sa caliper, pag wala na kayong walang maibili, back to basic pa rin, stay stock na lang mga papi brad. Tapos konting lighten lang dito, lighten na lang yan. Kasi mura lang naman magpa-lighten ngayon mga paps. Tapos brake hose, palitan nyo na lang din. Tapos pag wala kayong maibili na ganitong inner tube, stock lang din. Better stay stock mga paps. Tapos kunting gold bolts lang dito sa crankcase, sa head, ganun lang. Tapos lighten. Ganun lang mga papi brad, simple lang naman. Tapos kung wala kayong open pipe na ganito mga paps, ito yung pinaka the best way. Tandaan nyo itong advice ko mga paps. Ito simple lang, tandaan nyo mabuti, okay? Pinaka the best na gawin nyo mga paps pag gusto nyo mag open pipe at sasali kayo sa motor show, manghiram kayo sa mga kasama nyo. Gago! Yun ang ipinagbabawal na technique mga paps. Once na may tropa kayo na may open pipe, hiramin nyo na. Hiram lang naman, di ba? Seriously, what the fuck are you doing? Hiram lang, ibalik nyo lang din, di ba? Para pahiramin pa kayo sa susunod na show. So ito, AUN, pasok yan mga paps. Daing, ano pa yung iba, Cha. Basta kung ano, alam nyo na yun. Comment down below kung ano pa yung mga alam nyo na brand ng pipe mga paps. Hopefully na makatulong itong video na ito. So tapos na tayo dito sa Raider mga paps. Pag-uusapan na naman natin ngayon dito sa sniper. Dito sa sniper ko mga paps, ang foul dito is number 1. Di na natin patatagalin pa itong lever ko, itong Nissin lever. I admit na mali po ako dito mga paps. So hindi ko nire-recommend ito, lalong-lalo na sa mga gustong mag street bike concept dyan, at sa mga sniper 150 user. Yan, hindi ko nire-recommend ito mga paps. Huwag nyong sundin ito. Nissin lever, pang Vans type po yan mga paps. Hindi po ito pang street bike Vans. So foul na foul
bawal po ako, huwag nyo po itong gayahin, okay? Again, kung gusto nyong mag street bike concept ng libre gamit, yung PS16 mga paps. So soon papalitan ko ito ng PS16. Hopefully soon din makakabili tayo ng Honeywell or Domino Switch kasi ipakakat ko to soon. Ito lang naman yung na-set up ko sa sniper ko mga paps. Light and hub, light and disc. Yan. Tulad nga ng sabi ko mga paps, wala akong pambili ng mga domino na caliper. So stay stock lang ako mga paps. Binilhan ko lang ng hose. Yan. So di pa nga ako nakalighten dito sa outer tube. So soon abangan nyo rin yan. Maipapalighten ko na to, malapit na. Tanggal tayo dito. Tatanggalin ko itong fender na ito mga paps. Front fender. Tapos iaakyat ko ito para medyo mababa siya tignan. Tapos yung bauna ng coolant. So, i-review din natin yan mga paps. Itatransfer natin yan sa bandang likod ng radiator. Tapos magtatanggal din ako nito para aggressive look siya masyado tignan, okay? So tignan nyo na yan, simple lang yung sniper ko mga paps. Yan, simple lang. So stock lang yun sa akin. Dito lang akong bumawi, mga gold bolts sa crankcase. So nagbalik ako ng stock. So yung stock ko na pipe, chicken pipe po yan, modified ang brand. So yan lang yung ginamit ko kasi naka stainless kasi ang elbow mga paps. Unlike nung sa stock is kinakalawang kasi siya, okay? So ito yung ginamit ko para hindi kalawangin. So dito sa bandang likuran mga paps, ito lang naman ang ginamit ko. Pero soon papalitan ko rin yan mga paps kasi hindi pa ito, pang daily ko lang kasi ito mga paps. Papalitan ko itong sprocket na to tulad kay Jan. Yan, Dikiti sprocket. Tapos bibili din ako ng chain katulad yan. Yan. So para same. Tapos light and hub. So napaplano na rin ako mag-OEM mga paps. Pero so far paubusan po ng OEM na accessories. Stick muna tayo dito sa light and hub. Ito lang muna so far sa ngayon. Okay? Kasi wala pa tayong mabilhan. Ubusan po ng accessories ngayon dito sa amin mga paps. At tinanggal ko na rin yung fender ko. At tatanggalin ko rin ito mga paps para aggressive siya tignan sa likod, para pointed masyado yung puwet niya mga paps. So sa mga sniper 150 user dyan, simple lang naman mga paps sa sniper, di masyadong malaki yung magagastos natin. Sa bolts, wala masyadong bolts, unlike sa raider mga paps, napakaraming bolts niyan, from head to down, tapos sa middle part, and dito sa likuran yan. So sa sniper, simple lang naman, ito lang naman. So di ko pa nalagyan dyan, pero may bolts na ako dyan, pero di ko pa ikinabit mga papi. So dyan, tapos sa crankcase, yan lang. So konti lang yung bolts dito sa sniper. Mostly bumabawi kasi yung mga sniper user mga paps dito na sa mga rim set, lowered lang sa front, and then rim set din. Ganun lang, mas pandiinan talaga mga paps once na naka OEM hub. Sobrang lupit tignan, napakaastig tignan ng sniper pag naka OEM na mga paps. So ako bilib ako sa mga tropa natin sa sniper 150, lalong lalo na doon sa mga taga Davao mga paps. Sobrang astig, lalo na yung kay si John Rail, yung Thai Police, sobrang astig. Tsaka yung si Kyra, yung kay Kyle Baldivino, sobrang astig ng mga sniper nila mga paps. So sa lahat ng mga tropa natin na taga Davao, sobrang astig ng mga sniper nila. So hopefully na nakatulong ang pag-review na ito mga paps at yung tips na binigay ko sa inyo. So simple lang naman, yun nga mga paps, pag wala kayong budget, yun lang yung bilhin nyo ng mga accessories. Di siya masyadong mahal mga paps. Mag rim set ka lang, tapos bolts ganon. Tapos kung wala kayong maibiling ganito, stock lang kayo mga paps, better stay stock lang, ganon. Tapos sa shock, huwag nyo na pilitin kung di nyo kayang bilhin, stay stock lang mga paps. So pag di pa kayo sumali ng show, kahit stock lang muna. Tapos konting cheche bureche lang, ganon, di ba? Mga rim set. Tapos kung wala kayong maibiling OEM or light and hub, round hub lang mga paps, round hub. So ito rin yung tandaan nyo mga paps, dapat marunong din kayong magtingin sa color. Kung ano yung color ng mga fairings nyo, dapat kontrahin nyo sa rim set nyo mga paps. Like nito, kasi ako ang nagbigay ng idea mga paps sa motor na to mga paps. So nagbigay ako ng idea na what if buhayin namin yung candy tone red pero with twist, may mica na gold, tapos kukontrahin namin ng kulay na rim na green. So ako po ang naka-idea niyan mga paps. Hopefully naman nagustuhan nyo rin yung idea ko mga paps. Comment down below kung maganda ba or ano yung masuggest nyo pa. So hopefully na nakatulong yung pagbigay ko ng tips at yung pag-review natin ito mga paps. Kung meron man akong kulang na nasabi, comment down below. Kung may mali man ako nasabi mga paps, comment down below lang din.
yun na nga, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga ikinabit sa motor namin at sa motor ni Boss Joey. So hopefully na makatulong ang video na ito. So hindi na natin patatagalin itong mga paps, hanggang dito na lang yung vlog natin. Before ko tatapusin, magmumontage muna tayo, okay? And 3, 2, 1, let's go. Hopefully na makatulong yung pagbigay ko ng tips, pero kung hindi man, comment down below lang mga paps. Pero at least nakabigay ako ng kunting kaalaman lang sa inyo at nakatulong na lang din. Kung nakatulong mga paps, comment down below lang, okay? And yun na nga, sa mga nagtatanong kung magkano na yung nagastos nito, so 80k sobra na mga paps. So sa mga gustong mag street bike concept dyan, pag-isipan nyo muna ng mabuti. Pero kung wala kayong pera pero gusto nyo talagang sumali or gusto nyo pasukin itong street bike concept na ito, so maraming paraan mga paps na pwede pa rin kayong makasali sa street bike concept sa murang halaga lang. Yun lang, di masamang magtanong mga paps sa mga expert na talaga. Marami tayong expert na mga kasama about sa street bike concept. So itong pag video ko na ito, itong pag vlog ko na ito mga paps, so hindi po ako pro sa pagre-review. So sinasabi ko lang yung kung ano yung mga na-experience ko mga paps at kung ano yung mga ikinabit dito sa motor na to. So yun lang yung sinabi ko. So hopefully na makatulong and hopefully na nagustuhan nyo ang vlog na ito mga paps. So hanggang dito na lang yung vlog natin kasi medyo mahaba na. So again, thank you so much kay Boss Ariel. Oh, thank you so much din kay Boss Ariel kasi lahat ng mga accessories na ito galing sa Moto Industriya. Kay Boss Ariel, shout out. And kay Boss Joey Sumuson mga papi brad. So thank you so much kay Boss kasi sobrang thankful din ako kasi nagtiwala siya sa akin mga paps. So sa akin din siya naghingi ng idea kung anong ikakabit dapat dito sa motor niya. Sobrang thank you din kay Jan mga paps kasi nagtiwala din siya sa akin yan. So shout out kay Jan Paint Motovlog, kay Kadoydoy Vlog, kay Bro Motovlog, kay JV Motovlog at kay Brapla Motovlog PH. So shout out sa inyong lahat. So hanggang dito na lang mga paps, di na natin patatagalin to. At meron pa akong naiwang isang shoutout, si Kuya Jeffrey, shoutout din. So hanggang dito na lang. So peace. So pahabol lang din mga papi brad, no. So meron ako nakalimutan. So importante din to mga paps, kung sasali kayo sa show, once na nag PS16 kayo mga paps, make sure na functional po lahat. Once na nag-brake kayo, make sure na yung tail light nyo is nagpa-function siya. Once na pag-brake nyo, dapat umiilaw yung sa likod. Pero ito, functional po ito mga paps kasi meron po itong, so naka-hydraulic switch po ito mga paps. Once na nag-brake si Jan, so umiilaw po sa likod. And then, itong sa likod mga paps, wala po yung hydraulic switch kasi naka-OEM hub na po yan. So naka drum brake po yan mga paps. So walang nakakabit dyan na hydraulic switch. Pero dito naka hydraulic switch po ito. So functional po ito mga papi brad. Number 1 na tandaan nyo sa motor show, dapat functional lang. So meron pa rin dapat safety features. Number 1, dapat may mga brake kayo. Gumagana yung handbrake. Yun, dapat kumakagat yan. Dapat may brake. Tapos dapat may brake din kayo sa likod mga paps. Bawal po yung brakeless. So hindi po pasok sa street bike yan.
dapat may brake pa rin kayo sa likod. Kahit disc brake pa yan or drum brake, basta importante may brake kayo. Functional po lahat. May ilaw pa rin, gumagana. High and low, signal light, dapat gumagana lahat mga Papi Brad. So yun lang. Hopefully na makatulong itong vlog na ito mga paps. Don't forget to comment, like, and share, and subscribe nyo yung channel ko. At huwag nyo kalimutan na i-click yung tililing bell para updated kayo parati sa mga susunod ko pang vlog, okay? Peace!